there is an ongoing operation, sir. I will reveal it to you personally, sir, if you No, allow. ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa local, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga consignee, mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. And you guys in customs knows that. You know that. And yet nakakalusot. Bakit hindi nyo binibet na mabuti ang mga consignee na nag-a-apply dyan? Di ba dapat pag nag-apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Iba merong thorough vetting ang ginagawa. Pero hindi nyo po ginagawa. Paano pong klaseng vetting ang ginagawa nyo po pala? Maumpisa natin. Halimbawa si Mario, mag-apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the documents, and all other, sir, with the background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan, mag-a-apply siya bilang consignee at sasabihin niya, magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods. Bawa. Tulad nitong si Loca, sabi mo bago lang, di ho ba? Okay. Now, si Juan mag-a-apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng vetting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the Bureau, under... Kaya nga po, anong ang klaseng vetting ang tanong ko? Sir, there is Siyempre a... mag-uumpisa, verification, papakita ng ID. Tama? Tapos magpapakita ng ano pa sa ID? Sir, there are required documents to be submitted, sir, Like? to an importer. Like The business permit, sir. business The permit? address, the ability, sir. The ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods? Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The like what? specific Halimbawa, address, sir, of the importer. okay lang yung specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang? Ano po mga requirements? Turuan na kita, bank accounts, right? Yes, sir. Of course, yung bank accounts, madali naman po yung pupunduhan. Now, sa income tax, nag-require kayo? Income tax return. To prove na, o nga, meron nga siyang 10 million. Kasi sa requirement yun, di ba? Meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito kung magkano requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bang mga may-ari na mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo na mga tax returns for the past 5 years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya na ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minegosyo sila, taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat ni-require nyo ang lahat ng consignee na mag-submit at least 5 years of tax return from the BIR to show na talagang hindi sila house show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal. Sir, for information, income tax return is a requirement. Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung pagpipresenta, ako po ipuposta, papaputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang 1 taon lang hinihingi nyo. Hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi yung 1 taon lang hinihingi nyo income tax return, nagagawa ng paraan yan, kung may mga taga-BIR dito, kasabot ang mga taga-BIR, nakakalusot. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong 5 taon na income tax return i-require sa mga consignee, pati yung mga nag-open ng mga brokerage? At yan ay BIR, kan talagang totoo, legit,
yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo, oo, I need those lists and give it to us. At gusto ko manumpa ka muna bago mo ibigay sa aming listahan. Sir, you only allow 1 year submission, sir. Exactly. Yes, sir. Why not 5 years? So from now on, nahirap ka sumagot, ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga consignee nyo dyan, titingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha na ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga consignee na ito na pumunta sa inyong harapan. In person, physical. Pumunta sa harapan ninyo, bit-bit yung kanilang income tax return for the past 5 years, bit-bit yung kanilang bank accounts na merong papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling, mababawasan. Baka 100% pa. Of course, meron pang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Halimbawa, si smuggler na Juan, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng 2 or 3 consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na kargamento. So makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hausyaw. And then sa ilalim ng pangalawang brokerage na ito, marami ng galamay ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung pinag-usapan natin. Tama? Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito at mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar, kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. So yung nagbabayad ng tuition fee, yun yung inaalaw na magparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na, siyempre, itong si illegitimate broker, pwede nang hulihin. Do you admit na that exists? Alam mo, sinabing, naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, kilala niya si Dean, kilala niya yung iba't ibang profesor na pinapasukan niya. Hanggang sa security guard ng eskwelahan para makalabas-masok siya ng gate. Yan yung dahilan kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Di ba, sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee, sir, kapag gumawa kayo ng vetting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman smuggler ang magpo-front, mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng bank account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong. Naabsuelto lang dahil sa lack of probable cause. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na naabsuelto? Bakit? Paano makulong yung patay na, nasa sementeryo, namamahinga na? Paano makulong isang tambay na tumakas na? Paano makulong ang isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Di ba? Ikaw nasa Intel.
Sige, tanungin kita, alam mo ba yon o hindi? Sir, we are trying to verify all those informations that you have been telling us. We're in fact, sir, I joined the Bureau last year from the Armed Forces. We're in fact, the anti-smuggling of the effort of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year. Yes, sir. Okay. So, nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas pong smuggling. Yes, sir. I'm in the process, and actually we have case of operation plan undergoing to verify all the process of. Kung talagang smuggling, sir. seryoso po kayo, umpisa niyo po doon sa mga consignee. Ang dami po dyan, consignee for sale. Libo po yan. Patapon. Kapag baluktot yung kargamento, yun po yung ginagamit. Pero pag diretso ang kargamento, yun legitimate. Siyempre, walang mahuli. Walang huliin kasi legitimate eh. Umpisa niyo po sa mga consignee. And I know and you know, nakilala niyo po kung sino mga may-ari noon. It just so happened, these people ay naka-enroll. Alam niyo po yung enrollees, ano? Huwag niyo po sabihin, taga-ISAF po kayo galing kayo sa ISAF? Army, sir. Army, ano pong rango niyo po dati, sir? Major General, sir. Thank you po. Major General. So, I trust your capability na para makahuli nito mga smuggler. Now, I'm helping you and I'm telling you, I'm giving you these tips na para matugis talaga yung mga smuggling activities dyan. Yung tinatawag po na enrollees. Lalo na ngayon po, per months, September, October, November, December, yung 4 na taon yan, tama yung sinabi niyo, mataas pong smuggling ngayon and thank you, pag-amin. Yung 4 na buwan yan, God knows, lahat na sigurong klaseng kontrabando pwedeng ipasok. Dahil dyan po magkakapera ang mga smuggler. At syempre, pag nagkapera mga smuggler, magkakapera na rin po yung mga enrollees. At syempre, yung mga enrollees at scholar, meron pinag-reportan doon. Sino po si Aaron? Do you know that? Kapanyo po yan? Nasa radar niyo po ba yan? Aaron is the number 1 smuggler sa Bureau of Customs sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag sama-samay mo pa mga smuggler ng mga nakaraang panahon since nabuo yung Bureau of Customs up to now, top-notcher po siya. Who is he? Don't tell me, Major General, sir, na hindi nakarating sa inyo yung pangalang Aaron. He's a person of interest, sir. Very good. So far, what have you done? Kung person of interest siya, anong klaseng investigation po ang ginagawa niyo laban dito kay Aaron? Sir, we are existing efforts to prove that he is really one of smugglers in the bureau, sir. Hindi lang po siya, marami pa po mga smuggler, pero siya po talagang top-notcher. So, mabuti naman po at inamin niyo person of interest siya, dig deeper and you'll find out. Lahat po ata ng mga kargamento at ng mga goods ini-import niya. Sir. Okay. So, sige. Yun lang po muna para sa Bureau of Customs. Linisin niyo po, umpisahan niyo po paglilinis doon po sa tinatawag kong mga consignee sa mga broker. Pag nalinis niyo po yan, sinisiguro ko sa inyo, mababawasan drastically ang smuggling dyan. And then number 2, tanggalin nyo na po, i-expel nyo na po yung mga scholar dyan na nag-enroll sa boys club dyan sa customs. At alam ko po, alam niyo yun, sir. Mabuti naman po, kayo po ay napunta na dyan. Mataas po ang respeto ko sa Philippine Army. I have so much respect sa grupo po na pinanggalingan ninyo. Siguro po baka kayo po makasolve nito. I don't know, it depends. Dito po sa Shabu na nahuli,
yung sa Subic, wala akong mga kasuhan dito. Ano pong dineclare doon? Dried fish? Sa animal feed, sir. Animal feeds? Now, para patunayan ko sa iyo na yung sinasabi ko sa iyo ay totoo kanina, tingnan mo yung consignee niyan, hindi niyo ma-identify. At kung ma-identify man, kung halimbawa na nakuha niyo yung consignee, hanapan niyo po siya ng bank accounts, hanapan niyo po siya ng tax return, wala po kayo makikita. May pattern po. Ngayon, sasampahan niyo po ng kaso. Maaari nga, baka makahon niyo to, maliit na isda ang nasampahan ng kaso, yung nagamit lang. Pero yung big time smuggler, hindi po nasampahan. Umpisahan niyo po dyan. See, sabi niyo po, bagong consignee lang po ito? Mr. Sir, if I may. Yes, sir. Actually, sir, it was identified through a profiling process because it is non-existing. Non-existing. Yes, sir, first time. And we have doubts when we profiled it, we have doubts that the cargo is really misdeclared and there is something on it. That's why Right. it undergoes 100% inspection, sir. So, there you go. Dapat po, General, kapag mayroong mga bagong bukas na mga consignee and then nag-import sila ng mga high-value goods, di ba dapat magduda na agad kayo? Yun lang yun. Yun naman ginagawa eh. Magbubukas sila ng bago para patapon tulad nito. Okay. Last question na po para sa inyo sa Bureau of Customs. Ilan po ang nakabinbin na kaso ngayon sa DOJ na sinampahan ng mga smugglers na nasampahan ng kaso? At sino-sino po itong mga taon to? Dapat po, meron kayong accounting, auditing ng lahat ng mga kaso na nakabinbin sa DOJ and on a regular basis, minomonitor niyo po kumusta na ang takbo ng kasong yon. Kasi 9 out of 10 na nadidismiss po ata at kapag meron nakukulong po, dilis. Yun yung sinasabing hire na gamit lang po. So give us a list of cases na pending para mapabilis tayo. Yung listahan ng mga may pending cases. Ito po pala, binigay ng staff ko. Out of 159 cases, 76 ang binasura ng DOJ because kulang sa probable cause o missing or lack of submission of pertinent documents or evidence. Yan na po yung sinasabi ko. Kulang sa mga ebidensya na pagkakilanlan ng tao, isa na dun. Ang X-ray nyo ba gumagana? X-ray. Paganahin nyo po yung X-ray ninyo. Maglagay kayo ng tao na may integridad, may kredibilidad. Kasi yan yung X-ray ang first line of defense. Dadaan yan sa X-ray, di ba? Dapat, meron kayong tao, sir, sa Intel, nagbabantay sa X-ray na siguraduhin maayos po yung pamamalakad sa X-ray. Kasi pwede naman patayin yan eh. Then kahit na anong ikakarga dyan, lulusot, aprobahan. Diba, sir? 159 cases, 76 ang nabasura. Right. So, yung mga natitira po, pakimonitor. Kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasasampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po meron ng na pamunti, nakulong sa Muntinlupa by now. Kung talagang ginagawa po ng Bureau of Customs ang kanilang trabaho, kung talagang malinis ang trabaho nila, dapat meron ng kalaboso. Pero wala pa rin. Then, katatawanan lang po ang labas natin.
let's be serious with our job dyan sa Bureau of Customs. Remember, merong anti-smuggling campaign ng ating presidente. Let's help him. Let's help him. Kasi kahit na anong klaseng programa meron nating presidente para ayusin yung mga problema sa ating bayan, pero hindi naman tayo cooperative, tayo naman nasa gobyerno, bali wala din yung mga programa niya na magaganda. Diba? So sir, please submit to us a list of consignees lalo na po yung mga matataas ang volume. Doon tayo mag-umpisa. Sino to mga consignee na matataas yung volume ng importation? Let's start with that. And then, gumawa kayo ng vetting sa mga nakalistang may-ari nito. Pustahan tayo. Kunyari magsasabit ka sa akin ng 500, baka 999 mababasura ninyo. I promise you that. I promise you that. Kung talagang you'll do it diligently. And then, siyempre, pag bura natin, 99% ng mga consignee na nakita nyo questionable, is accomplishment sa inyo yun. Matuto ang presidente, matuto ang taong bayan. Baka mamaya ikaw na maging commissioner. O, di ba, sir? Oh, thank you, sir. Now, Tulfo, please wrap up. Actually, you've consumed 16 sige. minutes. Yun lang po. I-wrap up Okay, na lang we po. allot 10 minutes, but because you were on a roll, we let you go. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Yan lang po, Mr. Chair. No, you can have a second round if you wish. Okay, but sige. just to be fair to our colleagues, Yes, sir. I hope you don't Thank mind. you. I don't mind. So, DepCom, salamat sa mga pagsagot mo sa akin, and most of your answers were really straightforward at hindi na ako pinapaligoy-ligoy, unlike other resource persons. Pag kinakausap mo rito, pinapaligoy-ligoy ako. Ikaw, diretso talaga makikita yung katapangan mo bilang isang militar. Saludo po ako sa inyo, General, sir. Thank you. Thank you very much, Senator Rafi, for exposing these things. Next is our Vice Chair, Senator Win Gatchalian, who is also the Senate Committee Chair of the Committee on Ways and Means. So,